Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Sa ating paglalakbay sa umaga ito, meron na naman tayong nakita. Ayan, napansin natin yung bahay kubo na napakadelikado mga kabayan, no? Kasi talagang nakita nyo naman yung bubungan ay pinatungan lang ng yero. Although meron itong ugon po at mga kabayan, pero bulok na po. At nilagyan ito ng kapirasong yero, nilagyan ng mga hollow blocks para siguro hindi niliparin at napaka-delikado sa kanila. So ayan po mga kabayan, puntahan natin kung sino nga ba nakatira dyan sa kubo na yan. Ayan mga kabayan. Tao po. Hello, pasensya na sa disturb mo nanay. Pwede pong makipasok po dyan. O kailangan yung po tayo kung hindi pwedeng dumiretso dahil ay magandang umaga. Oh, hello! Hello po tatay. Okay po, ako kayo. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Anong pangalan niyo po nanay? Epifania Estrada. Si Nanay Epifania. Ilagay ko lang po tong mic nanay ha, para marinig tayo. Ayan. Si Nanay Epifania, ilang taon na po kayo? 75 po. 75, may mga anak po kayo? O isa lang po. Isa lang, saan po nakatira? Dito rin po. Mayroon akong anak na panganay nandiyan namatay. Ito adopted ko lang to. Isa lang ang anak nyo. Pangalawa yung adopted nyo, babae po, lalaki? Lalaki. Ilang taon na po? 16 po. Nag-aaral pa. Nag-aaral. So, anong ikinamatay naman po doon sa nag-iisang anak nyo? Kidney po. Kidney failure. Yan po yung kung may-ari ng bahay na yan. Yung lalaki ang namatay. Kumusta naman po kayo dito, nanay? Tinitingnan ko. Ako'y nalulungkot sa sitwasyon nyo po dito sa bahay nyo. Then, mahirap pa po yung kalagayan nyo dito. Ano pong hanap buhay natin, nanay? Wala, bigay lang po ng pagkain namin mga, yung anak ko, yung manugang. Yung manugang nyo. Si tatay, anong nangyari po? Nestro, mayroong dugo sa utak niya na hindi na nga matanggal kasi wala kaming kayang pagpapopera dyan. Kailan lang po, nanay? Matagal na, 4 na taon na. 4 years na siyang nakahiga po dyan, na hindi po na check up? Hindi naman po. Pero nakakabangon si tatay? Nakakabangon, nakakapagsalita, pero hindi naman siya, yung tama yung pananalita. Oh, kumbaga, sabi niyo hindi tama yung pananalita niya, parang minsan nalilihis. Opo. Hindi siya naliligaw. Hindi niya naintindihan yung mga pinagsasasabi nga minsan. Kasi kahit anong sabihin yung halimbawa, biruin niyo siya na masakit, biruin niyo siya na wala siyang hindi. Basta kung anong bang ang naririnig niya. Wala siyang pakialam. Walang pakialam sa mundo. Pag hindi niyo kausapin, hindi siya pikibo. Tapos 4 years na po siyang ganyan, Nanay AP. Hindi niyo man lang napacheck up. Napacheck up po yan. O anong sabi po ng doktor? Operan sana nga yan, hindi na ako pumayag baka mamatay siya. Sabi ng doktor, operahan po sana. Kailan kayo po nag-decide na ayaw nyo po, baka ano pa ang mangyari? Nung bago siya na-stroke. Noon. Lalo na siguro ngayon, hindi kayo papayag kasi lalo na sigurong matatakot kayo dahil sa tagal na ng panahon. So yun po yung diferensya lang ni tatay kasi siya nakakalakad naman, tama po. Hindi masyadong nakalakad kasi kuminsan ang lakad niya ganyan po eh. Okay. So talagang madalas siyang nandiyan lang po sa higaan. Yun yung pinakamalaking problema, yung dugo dito sa ulo niya, talagang sa utak niya na namumuo. Kasi delikado po yun. Kumbaga blood clotting po ata ang tawag nung kung hindi ko nagkakamali. No, delikado po yun. Kaya ina-advise ng doktor na maoperahan na kahit papaano hindi madagdagan yung pamumuo ng ugat doon. Magiging barado, wala nang dadaluyan sa dugo. So, siyempre, bibigay na yung tao pag wala nang daluyan. Diba po? Tama po, Nanay Evie. So, kumusta naman po yung tirahan dito, Nanay Evie? Talagang ito na yung bahay nyo? Opo. Ito na lang po. Delikado, nakikita ko po. Ano bang tawag nito? Nipa. Akala ko kugon. Nipa pala. No, nipa po pala mga kabayan na sira-sira na rin.
na nilagyan na nga lang ni nanay dyan ng yero, siguro Binigyan tumutulo. Hindi, binigyan po kami ng kagawad ng yero, yan ang nilagay ko. Ah, okay. So isang pirasong yero, Dalawa. dalawa. Anipis lang po yan. Opo, so inilagay ni nanay dyan, no? At meron pa nakadagan na hollow blocks para hindi liparin. Liparin. So ayan po mga kabayan, tamang-tama po, no? Yung ating paghinto. Actually mga kabayan, nalagpasan na po namin ito. Pero bumalik lang tayo kasi sabi ko, tingnan nga natin, ano ba yun? Bahay ba talaga yun o bahay ng kambing? Pero anong binalikan natin at pinakatok natin sa ating team, bahay nga po at mayroong nakatira dito na mag-asawa na mga seniors na rin po at lalong-lalo na yung mister ni Nanay Effie na talagang may sakit, may karamdaman sa loob ng 4 na taon mga kabayan. Biro nyo po, hindi nyo po akalain, akala natin ay sino lang yung nakatira dito sa loob ng bahay, pero mayroong sakit na yun talagang haligi ng pamilya na kakayod para sa pamilya. Pero ngayon, sabi nga ni nanay, umaasa na lang siya sa bigay, no? Kasi siyempre yung mister niya hindi na po makakapagtrabaho, and then buti lang mabait yung kanyang manugang at nagbibigay ito ng kanyang pagkain. So bukod doon Nanay Effie sa bigay ng manugang, yung ano pa po yung ibang paraan na siyempre hindi naman siguro ng oras na meron si manugang kasi siya nawalan din siya ng haligi ng tahanan. Opo. Kumbaga siya ay kailangan din niya ng katuwang kasi may mga anak din siya at kailangan din niya na meron siyang magiging katuwang niya sa anak buhay. Nanghihingi din po ako sa iba. Nanghihingi? Ibig sabihin na mamalimos po kayo? Hindi po. Or pumupunta kayo doon sa mga kakilala nyo o Opo, yan sa lang kaibigan po. nyo, Opo. kamag-anak nyo Opo. na nabibigay din po sa inyo. Kasi syempre may edad na rin po kayo, no? At nag-aalaga din po kayo din, nagbabantay din kayo dito kay tatay Hirap kasi na hirap delikado. na ako, Baka mamaya biglang lalabas tatawid mismong harapan nyo ay kalsada. Diyos ko, siyempre sabi nyo nga ay hindi normal yung kanyang pag-iisip. Opo. O malay ba ni tatay, tatawid siya bigla dyan, kung may saksak yan o wala. Delikado po yun sa kanya. Dati po, Nanay Effie, ano pong trabaho ni tatay nung malakas siya? Driver po siya ng truck ng yelo. Medyo okay yung trabaho niya. Opo. Matagal na po siya nagtatrabaho doon? Matagal na po. Kaso nga lang, hindi po nakapaghulog ng SSS. Dahil talaga niyang... Ilang taon na po siya doon nagtrabaho? Matagal po, tagal-tagal po. O bakit wala pong SSS na Hindi nga siya nahuhulog? nakapaghulog. Ang pinabayaan daw siya ng ina niya na hindi naghulog. Kayo po, hindi nyo po habang nagsasama kayo o naging kayo na, hindi nyo po Hindi naitanong? kasi nung maghuhulog ako, nahuhulugan ko na siya. Hindi na kami tinanggapan ng dahil may edad na po kami maghuhulog. Siguro Sayang. mga 46 years old po kami pareho noon. Sayang po, katulad ngayon na kailangan talaga So, at pwede sana siyang mag-apply ng disability para mga ganon, yung mga ganyan. Apo. Pwede sana para may early pension pag may disability, ganon. Apo. Pwedeng mai-apply o magamit, mai-loan or merong natatanggap buwan-buwan kasi Apo. senior na. Opo. Tapos ngayon wala talaga as in Wala kasi talaga hindi po. nahulugan. Talagang wala po. Sabi ko sa kanya, wala tayong pagkain. Ako nga sa kanya, wala tayong kakainin. Sabi pa sa akin ng gano'n, kahit na kakainin ko. Sabi po. Naman niya. Hindi ko na po kaya eh. Hindi ko na po kaya eh. Sabi ko, kung maaari lang sana, bibigyan na lang po ko. Dahil hirap na ako mag-alagat sa kaiisip sa pagkain. Paano kung pareho may nagkasakit, wala po kaya pagpunan. Parang minsan nanay sabi nyo na parang bibigay na kayo. Yan po, talaga hindi. Araw-araw ininom ko yung luha sa buhay namin. Kasi mahirap talaga. Mahirap. Gusto ko magkaroon ng pera. Gusto kong bilhin. Nakainin. Wala, hindi ako makabili. Pero paano po nanay? Kayo na nga lang po yung sinasandalan ni tatay. Yun nga po. Tama. Kaya nagdadasal po ako na sana nga bigyan ako ng Makayanan mahaba niyo po. Opo. Kasi kung minsan naisip ko talaga na
bibigay talaga ako. Gusto ko nang mamatay. Ayaw ko ng ganitong buhay. Dahil po sa hirap ng buhay, nanay, Opo. kaya Minsan nasasabi kakain kami, minsan wala. Minsan may ulam, minsan wala. Nakapag-uulam po kami ng toyo at saka mantika. Yung anak ko nga hindi na nakakapasok ko minsan kasi walang pamasahe. Pero kailangan nyo magpalakas ng loob, nanay. Oo, nagdadasal lang ako lagi dahil bibigyan ako ng lakas at tibay ng katawan parang sa ganun, di mapag-aaral ko yung bata kahit high school man lang. Tama. Kaso nga dito nga lang, pag wala akong may pagkain, nakakaawa. Lakasan nyo po, tibayan nyo po yung loob nyo kasi kayo na lang po yung bukod tanging inaasahan ni tatay. Mahina na si tatay, wala na siyang ibang makakapitan kundi kayo na lang. Siguro pagsubok po, nanay, AP, sa inyo Opo. na kailangan yung labanan na hindi kayo mapundi, hindi kayo magsawa. Kasi paano kung bibigay kayo, sabi nyo gusto nyo nang mamatay, paano naman po yan? Namatay na nga kayo, wala na kayong pakiramdam. Paano naman din po ang buhay? Sino po mag-aalaga sa kanya? Hindi ko nga po alam. Di ba po? Kaya tama lang, kapit, dasal, at manalig sa Diyos, at magpapasalamat na lang tayo doon sa mga taong nagbibigay. At unang-una doon sa manugang nyo, na kahit pa paano, siya din kailangan din niya ng katuwang sa buhay, pero hindi pa rin naialis yung pagmamahal niya sa inyo. Nandito pa rin at naintindihan pa rin nila yung kalagayan nyo, tumutulong pa din. So, okay, Nanay Ipi, nandito kami, na kahit pa paano ay makapagbigay kami ng pagmamahal sa inyo na makaalalay man lang sa pangailangan nyo araw-araw, nanay. Okay? Siyempre, hindi lang yan. Ay! Sorry po. Hala, sorry po, nanay. Sa bigat ko. Diyos ko, ayan mga kabayan, sa bigat ko at marupok na rin. Kaya nung pumasok ako dito kanina, dahan-dahan lang talaga. No? Siguro nabigatan lang talaga or marupok na rin yung ano. Oh my God, siya na, nanay. At syempre meron tayong cash, Nanay EP. Oh, dalangin ko po sa inyo, Nanay EP, nabigyan pa kayo ng mahabang buhay, malakas na pangangatawan sa araw-araw, na hindi kayo magkakasakit kasi lalong magiging mahirap yung sitwasyon, no? Naintindihan namin yung sabi nyo kanina na gusto ko nang mamatay, bibigay na talaga ako, hindi ko na kaya. Naintindihan namin yon, yung hamon sa buhay nyo araw-araw, pero walang imposible basta manalig lang tayo. Salamat Okay? po sa bigay niyo po sa amin. Malaking tulong po sa amin sa pamumuhay po ito at nagkakatulong po sa amin. Maraming po salamat po, Panginoon, lalo na po muna sa Panginoon sa inyo po, Madam, at sa mga tungkulin niyo po bilang dyan sa kumpanya niyo sa Rosales po. Salamat po, maraming salamat po. Okay, so ayan po mga kabayan, maraming salamat din sa walang sawang pagmamahal na talagang nandyan po kayo nakikisa sa aking munting adikain na ang dami pang nag-aantay sa atin na nangangailangan ng ating tulong. Kaya sana kayo din po ay hindi magsawang tumulong sa aking munting adikain na para mapalawak at tuloy-tuloy po yung ating pagbibigay ng pagmamahal sa mga kabayan natin na tulad nila. Okay, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal from Toronto, Canada. And Ma'am Maricanti from San Diego, California. Maraming salamat po sa inyo dito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganon. Marami po tayong matulungan na kailangan. So mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Trita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye po, Nanay Iti. O, diba? Ang sarap sa pakiramdam, Nanay, na kanina malungkot ang mukha nyo, napaiyak kayo dahil sa buhay, pero kahit paano sa pagmamahal namin ay nakangiti kayo. Diyan po kami masaya na ang balik sa amin ay salamat at ngiti nyo. Okay, so ayan po mga kabayan, sabi ko nga kanina, sa bahay ito, akala ko ay hindi tao yung nakatira dito mga kabayan kasi
dito kasi sa Pangasinan maraming bahay kubo pero ay tirahan ng mga kambing o silungan ng mga kambing. Pero hindi ko akalain na mayroon pala nakatira dito na mag-asawa at tamang-tama naman din po ay may sakit po pala, no, yung mister ni Nanay Ipe at walang ibang inaasahan dahil nag-iisa lang ang anak nila pero nawala din, namatay din, kaya wala talaga mga kabayan bukod tanging umaasa doon sa bigay ng mga kaanak or mga kakilala. Okay, Nanay Ipe? Okay, bye-bye po.